Hihingi na si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ng emergency powers para po maibsan ang fuel excise tax sa gitna ng nakaambang na malakihang oil price hike. Nasa Amerika ngayon ang Pangulo para sa working visit at kasama sa kanya mga isusulong ang pagkakaroon ng boses ng Pilipinas kaugnay sa mga isyu sa kapayapaan at seguridad. Mula sa New York City sa Amerika, ang mainit na balita hatid ni Joseph Morong. Inaasahang magtatalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Special Plenary Session ng United Nations para ikampanya ang Pilipinas na makakuha ng isang non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa taon 2027 hanggang 2028. Binigyan diin ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babes Romualdez ang kahalagahan kung makukuha ng Pilipinas ang non-permanent UN Security Council seat dahil mabibigyang boses nito ang Pilipinas tungkol sa mga isyu sa mundo tulad ng nangyayaring gera sa gitnang at maging sa isyu ng West Philippine Sea. Mananawagan din daw ang Pangulo para sa peaceful settlement o mapayapang pagresolba sa gera sa gitnang silangan. Lalo pang at ramdam ng Pilipinas ang epekto ng gera sa ekonomiya nito tulad sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang malaking bilang ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. For us, most especially for the Philippines, it's very important for us that this conflict is resolved as quickly as possible. Number one, obviously our economy, the economy of the world will be affected if it's a prolonged conflict. And secondly, which is also very important for us, especially for the President, is the overseas workers that we have in the Middle East. We have quite a large number of overseas workers in that area, and that is a major concern for us. Inanunsyo naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nag-issue ang Department of Energy ng show cause order laban sa 54 na mga gasolinahan sa bansa dahil sa iligal na pagtataas ng presyo ng oil products. Nagbabala rin ng Malacanang sa mga nagsasamantala sa gera sa gitnang silangan para makapagtaas ng presyo nila. Sinabi rin ni Castro na magpapadala na ng formal na request ang Pangulo sa Kongreso para humingi ng emergency powers para bawasan pansamantala ang excise tax na ipinapataw sa mga inaangkat na petroleum products para mabawasan kahit papano ang presyo nito. Sa mga tao po, hindi po dapat kayo magsamantala. Ang gusto po ng Pangulo ay magtulungan tayo. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidemanda at maaaring matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala sa Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga gasolinahang mananamantala ngayong mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Isasara ko kayo pag hindi kayo mag-behave. Ay wag po nating don't take advantage of the situation. Ang perwisyo dito sa bayan natin at sa taong bayan natin. Pag may proof po, may pictures kasi pinapadala yung mga yun po reason for us po to cancel your permit. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Garin na may 54 ng gasolinahan na irereklamo ng DOE dahil sa iligal na pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Pananagutin din daw ng DOE ang mga gasolinahang nagsasabing out of stock para hintayin ang big time oil price hike bukas. Pati ang mga motoristang sobra-sobra ang binibili. Ayon sa DOE, hindi dapat lalampas sa 76 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina hanggang mag-oil price hike bukas. Hanggang 74 pesos at 81 centavos lang dapat ang diesel at hindi dapat lalampas sa 100 pesos ang kada litro ng kerosene. Mga kapuso, may binabantayan pong low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan po yan ng pag-asa mahigit 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao at sa ngayon po ay may medium chance ang nasabing LPA na maging isang bagyo pero mababa ang tsansa naman itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kabila po niyan, makakaapekto pa rin na magpapaulan po sa Sorsogon, Masbate, Visayas at Mindanao ang trough o extension ng LPA na yan. Ang iba pang panig ng bansa, kabilang ang Metro Manila, ay apektado naman ng hanging amihan o northeast monsoon. Kahit na may amihan, posible pa rin pong umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw, particular na sa Coron at Puerto Princesa City sa Palawan at maging sa San Jose Occidental, Mindoro. 36 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay.
Sa ibang balita, hulikam sa Quezon City ang pag-atake ng mga membro ng Basag Kotse. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng gamit ang natangay. Balitang hatid ni James Agustin. Nilapitan ng isang lalaki na nakasuot ng helmet ang nakaparadang SUV at saka binasag ang salamin ng bintana nito. Ilang segundo lang, natangay na niyang isang bag mula sa loob ng sasakyan. Laman ng bag ang mahigit 3.1 million pesos na halaga ng mamahaling gamit. Sunod na nahagip sa CCTV ang sospek na nakaangkas sa motorsiklo. Ang pagnanakaw nangyari sa parking lot ng isang funeral homes sa Barangay Paligsahan, Quezon City. Ayon sa pulisya, mayroong binisita na lamay ang biktima. Meron naman pong security guard doon sa area. So happen na bago sila umalis, nakita nila na basag na nga po yung salamin. At agad silang tumawag po sa hotline 122 at mabilis naman din pong responde ang ating patrollers doon sa area. Bumuo ng Special Investigation Team ang QCPD. Sa kanilang follow-up operation, naaresto sa isang apartel sa Fairview ang 2 sospek na edad 19 at 23 anyos. Doon daw nagtago ang mga sospek na napagalamang mga residente ng Caloocan at dumayo sa Quezon City para magnakaw. May nakuha pang baril na kargado ng mga bala at isang granada mula sa 19 anyos sa sospek. During our backtracking and profiling ng mga suspect na involved sa Basag Kotse, nasundan po natin na doon po sa Caloocan, huling natin nakita, makikipag-coordinate tayo sa lahat ng district. Pina-forward natin to, baka may ganitong same suspect na nangyari rin po sa kanilang lugar. Nabawi ng pulisya mula sa mga sospek ang ninakaw na mamahaling bag, pouch, wireless earphones at 5 pares ng diamond earrings na sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 2.9 million pesos. Ang iba pang alahas at isang mamahaling relo hindi na na-recover. Inimpound din ang ginamit nilang motorsiklo. Aminado ang mga sospek sa krimen. Dinala po ng kahirapan. Yung ibang item saan nyo dinala? Sinuli na po namin. May po ako ng pasensya sa may-ari po. Sana po mapatawa niyo po kami. Dalalan din po kami ng kahirapan kung ba't po namin nagawa yun. Saan nyo dinala yung ibang hindi na na-recover? Tawag ito, nasoli na po namin yung iba, sir. Wala namang pahayag ang 19 anyos sa sospek. Kaugnay sa nakuha sa kanyang baril at granada. Maharap ang 2 sa reklamong theft. Ang 19 anyos sa sospek may karagdagang reklamong illegal possession of explosives at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang driver at kanyang pahinante matapos maaksidente ang sinasakyan nilang truck na may mga kargang baka sa Baguio City. Sa investigasyon po ng pulisya, pababa sa matarik na bahagi ng kalsada sa Suelio Village ang mga biktima nang mawala ng kontrol ang driver sa sasakyan. Nabangga po nito ang isang multi-purpose vehicle o MPV, sumalpok sa railings at bumaliktad sa gilid ng kalsada. Sugatan ang kasama nilang binatilyo. Patay rin po ang 4 sa 5 baka na karga ng truck. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Patay ang isang babaeng 4 na buwang buntis matapos saksakin ng isang lalaki sa Badok, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, natutulog ang biktima kasama ang kanyang lalaking anak sa kanilang bahay sa barangay Pagsanahan Norte nang pumasok ang suspect at saksakin siya. Itinakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation. Paliwanag niya hindi niya alam ang nagawa dahil sa kalasingan. Mahaharap siya sa reklamong murder.